Mga nakakatakot na kwento ng mga taong biglang nawala. Paano nagawang mabuhay ng isang batang nawala sa loob ng 6 na araw sa isang gubat na may dark reputation, kung saan marami na ang hindi na muling natagpuan? At paano naman ang isang bombero na nag-ski sa New York, bigla na lang nawala at matapos ang 6 na araw, lumitaw sa kabilang dulo ng bansa? Ano nga ba ang misteryo ng mga pagkawala at pagbabalik na ito? Tara, pag-usapan natin yan. Ito ang kwento ng isang 8-year-old na batang babae na noon ay nawala sa gitna ng malawak at mapanganib na kagubatan. Ang hirap isipin dahil sa murang edad, alam mong halos imposible na makayanan niya ito. Ano ang totoong nangyari sa kanya sa loob ng nakakatakot na gubat na tinatawag na Devil's Den? Ang batang babae ay si Catherine Van Alst mula sa Kansas City, Missouri. Noong June 1946, si Catherine at ang kanyang pamilya ay nagpunta sa Devil's Den State Park sa Arkansas para magbakasyon. Ang park na ito na may official na laki na 2,500 acres o mga 10 square kilometers ay kilala bilang paborito ng mga pamilya at hikers na puntahan, lalo na kapag summer. Pero ang buong lugar, kasama ang mga karatig na kagubatan, ay mas malawak pa. Maganda ang lugar, may mga mataas na bundok, malalim na kuweba, at mga trail na parang walang katapusan. Magandang puntahan ng mga adventure seekers at nature lovers. Kaya naman, ang pamilya ni Catherine ay excited sa kanilang pamamasyal. Pero hindi nila alam na ito pala ang magiging setting ng isang nakakatakot na pangyayari sa kanilang mga buhay. June 16, 1946, habang naglalaro si Catherine kasama ang kanyang mga kapatid malapit sa kanilang campsite, bigla na lang siyang nawala, parang bula. Talagang walang ibang nakapansin kaagad, kaya nagpanik ang lahat. Hinanap nila ng hinanap si Catherine pero hindi nila ito makita. Agad-agad, naglunsad ng malawakang search operation para kay Catherine. Araw-araw, ang mga search teams ay sumisigaw. Umaasa na maririnig sila ni Catherine, pero walang sagot. Walang kahit na anino o simbolong nagpapahiwatig ng kinaroroonan ng inosenteng bata. Sa malawak, misteryoso at delikadong kagubatan, ano ang tsansa na makikita pa nila si Catherine? Unti-unting nawala ng pag-asa ang lahat. Hanggang sa ika-6 na araw ng paghahanap, June 22, 1946, may bigla silang narinig na pamilyar na boses. "Nandito ako!" Bigla na lang lumabas si Catherine mula sa isang kuweba. May mahinhin na ngiti sa kanyang muka. Parang kakaiba. Paano ang isang batang 6 na araw na nawawala, walang makain o mainom, ay nagagawang makangiti at makapagsalita? At higit sa lahat, mukhang kalmado siya. Walang galos, walang sugat, maliban sa ilang kagat ng insekto. Si Porter Chadwick, isang estudyante mula sa University of Arkansas at miyembro ng search team, ang nakahanap sa kanya. Kung sa tingin mong normal lang ito, napag-alaman na ang layong narating ni Catherine ay 48 kilometers mula sa kanilang campsite. Imagine mo yun, isang 8 taong gulang na bata, naglakad ng ganun kalayo sa loob ng 6 na araw. Pero hindi lang yan, may mga nakakatakot pang mga kwento sa lugar na ito. Bago pa man nawala si Catherine, may iba pang mga tao na nawawala sa Devil's Den. Pero hindi tulad ni Catherine, sila ay natagpuang wala ng buhay. Ayon sa Pittsburgh Press, namatay sila dahil sa pagod, gutom at takot. Isa sa kanila ay isang babae na nawala sa Devil's Den State Park, 2 taon bago nawala si Catherine. Napag-alamang nakapaglakad siya ng 17 days bago natagpuan ang kanyang bangkay. Ang nakakalungkot, nasa 50 meters na siya mula sa isang kalsada na sanay na iligtas siya. Kaso, sobrang kapal ng mga halaman kaya hindi niya na ito nakita. Kahit ngayon, may mga nawawala pa rin sa Devil's Den State Park. Noong August 2017, si Rodney Letterman, 33 taong gulang, ay bigla na lang nawala habang nagha-hiking kasama ang kanyang kaibigan. Hanggang ngayon, hindi pa rin siya nahahanap. Kaya naman, lalo pang nagiging palaisipan ang pagkakaligtas ni Catherine. Paano niya nagawa yun? Lalo na't laking syudad siya at hindi sanay sa wilderness. Nang tinanong siya sa ospital, sinabi niya, "Nung hindi nila ako nahanap sa unang 2 araw, alam ko nang mamamatay ako. Pero hindi pa rin ako natakot." Kahit bata pa siya, alam na niyang maliit lang ang tsansa niyang mabuhay. Pero hindi siya natakot, hinala ng iba. Parang ang may kakaibang nangyari sa loob ng gubat. Kung ang ibang nawala na mas matanda sa kanya ay hindi na nakaligtas, paanong isang batang katulad niya ang himalang lumabas sa gubat na maayos ang kalagayan?
Ang kaso ni Catherine Van Alst ay isa sa mga pinakakakaibang missing person cases sa kasaysayan at magpahanggang ngayon ay nananatili itong misteryo na ang Devil's Den lang ang makakasagot sa ngayon. Isa ring palaisipan ang kwento ni Konstantinos Danny Philippides, isang veteranong bombero mula sa Toronto. February 2, 2018, sa ski resort ng Whiteface Mountain, New York. Maganda ang sikat ng araw, malamig ang hangin at kasama ni Danny ang kanyang mga kaibigan na kapwa bombero mula sa Toronto. Sandali siyang nagpaalam upang bumalik sa sasakyan at kunin ang kanyang cellphone. Isang simpleng gawain. Wala pang 5 minuto, dapat nakabalik na siya. Pero hindi na siya bumalik. Walang nakakita kung paano siya nawala. Walang kahit na sinong makapagsasabi kung anong nangyari. Kahit CCTV, wala. Wala ni anong palatandaan na may nangyari sa kanya. Para bang naglaho sa hangin at binura ng snow ang lahat ng bakas niya. Kaya nang makumpirma na nawawala na nga si Danny, daan-daang rescuer ang naghalughog sa bundok. Gumamit ng helicopter, drone, trained search dogs, lahat inilabas na. Pero kahit na ano tungkol kay Danny, walang lumitaw. Pagkalipas ng 6 na araw, mga araw na parabang madilim sa kanyang isipan na kung saan para siyang naglakad ng hindi niya alam kung anong nangyayari sa paligid. Ang natatandaan na lang niya, isang malabong imahe ng isang truck, isang boses na nagsasabing, nasa Utah ka na. 1,000 milya mula sa New York, isang lugar na hindi niya kailanman napuntahan. Ang susunod niyang alaala ay ang Sacramento, California. Nakatayo siya sa tabi ng kalsada, pagod na pagod. Wala ni anong ID, tanging isang credit card lang ang nasa bulsa niya. Paanong isang ordinaryong ski trip ang nauwi sa ganito? Paano siya nakalampas sa mahigpit na security checkpoints ng bawat state nang hindi man lang namamalayan? Hindi rin niya maalala kung paano siya nakakuha ng bagong cellphone. Ang alam lang niya, tinawagan niya ang asawa niya at isang pamilyar na boses ang sumagot. Danny? Diyos ko, ikaw ba yan? Nanginginig ang kamay niya habang sumasagot sa tawag. Asan ako? Mula sa kabilang linya, gulat na gulat ang kanyang kausap at sinabing hinahanap nila si Danny sa Lake Placid. Sa sandaling iyon, napaluhod siya sa bangketa. Anong nangyari sa kanya? Sa mga panahong yun, halos 4,033 kilometro na ang layo niya mula sa Whiteface Mountain, New York. Bakit ang layo ng narating niya? At bakit wala siyang maalala sa nangyari sa kanya? 2 posibleng sagot ang ibinigay ng mga eksperto. Isang mas makatotohanan at isang mas misteryoso. Una, maaaring nagkaroon siya ng matinding head trauma, isang maling bagsak sa snow, isang matinding tama sa ulo, sapat na para magdulot ng amnesia. Ayon sa mga neurologist, posibleng nakaranas siya ng retrograde at anterograde amnesia. Dahilan upang hindi niya maalala ang nangyari bago at pagkatapos ng aksidente. Ang tanong, paanong nakapaglakbay pa siya ng napakalayo? Bakit hindi siya humingi ng tulong? Dito pumapasok ang pangalawang teorya, isang dissociative fugue state, isang bihirang kondisyon kung saan ang utak dahil sa matinding stress o trauma ay nagbablock ng memorya ng isang tao. Parang autopilot, ang katawan ay kumikilos, naglalakbay, nakikipag-usap, pero walang matinong alaala ng kung paano o bakit. Ayon sa mga eksperto, ang mga taong nasa fugue state ay madalas natatagpuan sa ibang mga lugar. Minsan may bago pang pagkakakilanlan, hindi nila maalala kung sino sila, hanggang sa isang pangyayari ang muling magti-trigger ng kanilang memory. Ganito kaya ang nangyari kay Danny? Posible, pero imposible nang malaman ang buong katotohanan. Pero ito pa ang mga pangyayaring hindi maipaliwanag. Walang lumantad na driver ng truck na umano'y nagdala sa kanya. Walang CCTV footage ng kanyang paglalakbay. Walang makapagsabi kung paano siya nakalampas sa iba't ibang states, kung saan siya natulog, o kung paano siya nabuhay sa loob ng 6 na araw. Pagkatapos ng nangyari, balik trabaho si Danny bilang fire captain sa Toronto. Pilit na binabalik ang normal na buhay. Pero kahit ilang taon nang lumipas, kahit anong pilit niyang alalahanin, ang nakaraan na yun sa Whiteface Mountain ay nananatiling isang blankong pahina sa kanyang utak. Ang kanyang katawan ay bumalik, pero isang bahagi ng kanyang isipan ang nawala na hanggang sa kasalukuyan. Sa tingin niyo, ano nga ba talaga ang nangyari kay Danny? Pwede kayang may nangyaring higit pa sa kayang ipaliwanag ng science? May mga nawala at mga nawala rin na alaala. At kahit tayo ay mahihirapan na ring malaman kung ano nga ba ang totoong nangyari kina Catherine at Danny. Pero ang mahalaga, nakabalik sila sa kani-kanilang pamilya.
at muling naranasan ang pagmamahal na kailanman hindi mawawala. Ikaw, sino ang mga kilala mong bigla na lang nawala at bigla ring lumitaw?